Ang dalawang matatandang lalaki ay matatalik na kaibigan, kaya para lalong tumibay ang kanilang pagkakaibigan. Nagkainisan sila at nangako na ipakakasal ang kanilang dalawang apo. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap na nagpilit sa pamilya Jun na tumakas sa gitna ng gabi. At hindi nagtagal ay nagkasakit ng malubha ang lolo. Ngunit bago siya namatay, ipinagbilin niya sa buong pamilya na huwag kalimutan ang pangako na ipakasal si Jung Suk sa pamilya Won. Lumipas ang maraming taon, lumaki ang dating bata at naging napakakulit. Kadalasang namumuno sa isang grupo ng mga rebeldeng estudyante na tinatawag na Limang Prinsesa. Sa araw ding tinuturuan niya ang ibang babaeng estudyante ay nahuli siya ng guro at dinala ang lahat sa tanggapan ng tagapangasiwa. Paulit-ulit na tinanong niya ang namumuno na si Jung Suk at inutusan siyang ibigay ang kanyang bag para suriin. Sa loob, bukod sa mga pampaganda, ay mayroon ding isang kwaderno na ang nilalaman ay humanga maging saguro dahil ang lahat ay ang tala ng pagsisimula ng paglilingkod ni Zhu Liang. Habang pinupuri niya si Jung Suk dahil sa pagbabasa ng mahihirap na libro, nakita niya sa likod ang isang pagpapahayag ng pag-ibig para sa isang lalaki na hindi pa niya nakikita at inakala pa na karelasyon niya ang isang mayamang negosyante. Ang kanyang mga kaibigan ay labis ding nagtataka kung sino ang tauhan na maaaring magpa-in-love ng ganoon kay Jung Suk. Kaya ikinuwento niya ang tungkol sa araw na iyon ng tadhana. Kung tutuusin, nag-cutting classes lang siya para maglibang. At dahil hinahabol siya ng malapit ng gwardiya, tumakbo lang siya ng walang lingon-lingon. Pagkatapos ay may nabangga siya at nahulog ang tala ng pagsisimula ng paglilingkod. Nagtaka siya kung sino ang may-ari nito at nabighani siya sa karisma ng lalaki. Kaya kahit hindi pa niya nakikita ang mukha nito, itinuring na ni Jung Suk ang lalaki bilang tadhana ng kanyang buhay. Samantalang ang kanyang mga kaibigan ay inakala lang na artista ito sa isang makasaysayang pelikula. At isa pa ay isang ekstra na walang gaanong kinikita. Ang kwento ay dapat ikwento muli ang araw na iyon. Si Hyuk Joon, na kumakatawan sa pamilya, ay dumalo sa isang pagpupulong nang biglang nakatanggap ng isang tawag sa telepono. Nagmadali siyang lumabas, ngunit nakita niyang hinila na ang kanyang sasakyan. Kaya dali-dali siyang humabol, ngunit huli na ang lahat. Sa kanyang pag-uwi, kailangan pa niyang itago ang kanyang mukha dahil nagbubulungan ang mga tao. Kaya nabangga niya si Jung Suk sa kanto. At inakala pa na tinawag siya nitong isang baliw na outdated, na nagbigay sa kanya ng masamang impresyon sa babaeng ito. Samantalang ang kanyang mga kasamahan ay tumawa ng malakas pagkatapos marinig ang kwento. Bilang isang piskal, nakaligtaan niya ang kriminal. Kaya hindi naglakas loob si Hyuk Joon na umuwi ng walang dala at nagplano siyang hulihin ang mga menor de edad sa bar para makakuha ng puntos sa kanyang boss. Nagkataon, si Jung Suk at ang kanyang mga kaibigan ay naroon din noong araw na iyon. At nang marinig ang anunsyo tungkol sa isang biglaang inspeksyon, nagtakbuhan ang lahat sa iba't ibang direksyon. Dahil sa dami ng pulis sa lahat ng dako, nagpasya siyang magtago sa isang lugar na walang sinuman ang mag-iisip. Iyon ay ang men's restroom. Ngunit hindi inaasahan, pumasok doon ang grupo ni Hyuk Joon. Nakaramdam siya ng kilos at inakala na iyon ang kriminal kaya sinira niya agad ang pinto. At natuklasan niya na si Jung Suk pala ang nagtatago sa loob. At agad siyang pinagsabihan at ang iba pang estudyante. Ngunit pinaghihinalaan ni Jung Suk na nagpapanggap siyang pulis, kaya ipinakita niya ang kanyang AC para patunayan ang kanyang pagkakakilanlan. Sa pagkakataong ito, nagbabala lang si Hyuk Joon kaya nakauwi si Jung Suk ng ligtas nang hindi ipinagsusumbong sa kanyang mga magulang. Ngunit pinagalitan pa rin siya ng kanyang ina dahil sa pagiging adik sa laro at hindi pag-aaral. Hindi nagtagal, natagpuan ng lolo ang tirahan ni Jung Suk. Kaya nagpadala siya ng kanyang anak para pag-usapan ang tungkol sa kasunduan sa kasal. Kaya mabilis siyang nagtungo sa tindahan ni Madam Kang. Inulit niya ang pangako ng dalawang pamilya noong nakaraan at nag-organisa ng isang formal na pagpupulong. Si Jung Suk, na wala pa sa hustong gulang para magpakasal, ay hinila pa rin ang kanyang ina para makipagkita sa kanyang magiging asawa. Ngayon, nagkita na ang mga magkaribal kaya hindi pa nakakabigkas ng ilang salita ay nagsimula na silang magkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Tumanggi si Hyuk Joon na magpakasal at sinabing si Jung Suk ay isang pilyang estudyante na walang kwenta sa pag-aaral. Samantalang sinabi naman niya na isa siyang luma at bookworm na lalaki at sinuntok pa si Hyuk Joon. Ngunit ang lahat ng ito ay pantasya lamang sa isip ni Jung Suk. Ang mga magulang ay nagpasya na ngayon na magpapakasal sila pagkatapos niyang magtapos. Sobrang natakot si Jung Suk nang marinig niya iyon, kaya nilapitan niya ang lalaking laging humahabol sa kanya. Humiling kay Nam Chul na magpanggap na boyfriend niya at pumunta sila sa pinagtatrabahuhan ni Hyuk Joon. Ipinakita niya ang Paris ng singsing sa harap niya. Sinasabing may boyfriend na siya, kaya hindi na siya magpapakasal kay Hyuk Joon. Kahit hindi niya gustong pakasalan si Jung Suk, gusto pa rin niyang turuan ang dalawa ng leksyon. Nagbanta na isasakdal si Nam Chul kung makipagtalik siya sa isang babaeng may asawa na. Nagsimulang matakot ang binata kaya nabigo ang plano. Pag-uwi ni Jung Suk kinagabihan ay hindi sinasadya niyang nakita si Hyuk Joon. Nalaman niyang ang bahay pala niya ay nasa lugar na ito. Habang nag-uusap sila, napansin niyang may sumusunod sa kanila. Mabilis niyang hinila si Jung Suk upang magtago, ngunit hindi pa rin sila nakatakas. Kailangan nilang harapin sila ng direkta at bigyan sila ng leksyon.
Ngunit nagulat sila nang malaman nila sa presinto. Si Jung-suk pala ang hinahanap nila at hindi siya. At ang mga mukhang masaya na iyon ay mga estudyante pa lang ng high school, kaya nagkaroon ng kaunting gulo. Matapos itong ayusin, gusto ni Hyuk-joon na itago ni Jung-suk ang sikreto na ito. Kaya pinilit niya siyang ilibre siya ng isang pagkain bago siya pumayag na tumahimik. Habang nag-uusap, nagbasa si Hyuk-joon ng isang bahagi ng tala ng pagsisimula ng paglilingkod na naghinala kay Jung-suk na baka siya ang lalaking iyon. Ngunit agad na nawala ang pag-asa niya nang marinig niya na binasa lang niya ang aklat na iyon dahil gusto niyang hulihin ang kriminal. Sa hintuan ng bus, hindi sinasadyang nadula si Jung-suk at muntik nang mahulog, ngunit nasalo siya nito. At paulit-ulit niyang tinanong kung ayos lang ba siya, kaya nagsimula siyang magkaroon ng magandang impresyon. Malapit na ang araw ng college entrance exam, kaya pinapunan ng guro si Jung-suk ng application form. Sinabi pa niya na kung hindi siya makakapasa sa pagsusulit, mag-aasawa na lang siya nang marinig niyang may fiancé na siya mula pa noon. At may lalaki pang humahabol sa kanya na tumama sa masakit na bahagi ng guro na wala pa ring asawa. Pauwi na si Jung-suk nang harangin siya ni Nam-chul at nangakong mag-aaral siyang maging piskal para sa kanya. Gusto niya sanang halikan si Jung-suk, ngunit itinulak niya ito at tumakbo pa uwi. Hindi niya inaasahan na naghanda na pala ang kanyang ina ng hanbok para iharap siya sa lolo. Dahil naisip niyang si Hyuk-joon lang ang makakapigil sa bagay na ito, mabilis siyang tumakbo sa bahay niya. Hinanap niya ang bawat kwarto, ngunit hindi niya ito nakita. Hanggang sa banyo ay nagulat siya sa kanyang nasaksihan. Labis na nahiya si Jung-suk kaya tumakbo siya pa uwi. Ngunit kinagabihan, naaalala niya ang eksenang iyon at mumingiti ng mag-isa. Kinabukasan, pagdating pa lang niya sa paaralan ay nahuli na siya ng tagapangasiwa dahil nakalimutan niyang isuot ang name tag niya. Ngunit maswerte, dumating si Hyuk-joon sa tamang oras para ibalik ito. At ipinakilala pa niya sa lahat na siya ang fiancé ni Jung-suk. Dumating siya ngayon para tanungin kung bakit siya pumunta sa bahay niya kagabi. At nalaman niyang gusto ng lolo na magpakita silang dalawa sa kanya. Sinubukan ni Hyuk-joon na makipag-usap muli sa lolo, ngunit hindi niya mababago ang desisyon. Ayaw pa ring magpakasal ni Jung-suk dahil gusto pa rin niya ang lalaking nakasuot ng tradisyonal na damit. Hindi niya inaasahan na hindi sinasadya niyang nakita ito nang pumunta siya sa bahay ni Hyuk-joon. Nagmadali siyang pumasok sa kwarto para hanapin ang aklat na iyon at nakita niya ito sa mesa niya. Nagulat si Jung-suk nang malaman niya na si Hyuk-joon pala ang lalaking iyon. Sa oras na ito, umuwi siya sa malaking bahay sa Andong, naghahanda na makipagkita sa lolo para humingi ng pagkansela sa kasunduan. Ngunit nagulat siya nang makita si Jung-suk na nandoon na pala at tinawag pa siyang asawa. Sa harap ng lolo, gumanap si Jung-suk bilang isang masunuring manugang at mapagmahal na asawa. Patuloy siyang nagsasalita ng matatamis na salita na nagpakilabot kay Hyuk-joon na nakaupo sa tabi. Nang aalis na sana siya para pigilan ito ay sinigawan siya ng lolo, kaya nagdamdam siya. Nang makalabas sila ay agad na kinutya ni Hyuk-joon si Jung-suk na masyadong mabilis magbago ng pananaw. Nagpunta pa siya rito para magpabango sa lolo. Nang lumapit ang tiyo at tinanong si Hyuk-joon kung gusto ba niyang ipakilala ang kanyang fiancé sa mga nakatatanda. Sinabi ni Jung-suk na gusto niya, ngunit tinakpan ni Hyuk-joon ang kanyang bibig at pinigilan siyang magsalita. Samantalang siya ay nagpatuloy upang makipagkita sa mga nakatatanda. Si Jung-suk ay nasa labas, natutulala at naglalaway sa paghanga nang biglang nagising siya dahil sa tunog ng telepono. Mabilis siyang nagmayabang sa kanyang matalik na kaibigan na natagpuan na niya ang kanyang tunay na pag-ibig. Pagdating ng oras ng pag-uwi, personal na hinatid ng lolo ang dalawa. Patuloy na pinagsabihan ni Jung-suk ang lolo na pumasok na sa loob baka ginawin. Na nagpasaya sa lolo at labis siyang pinuri bilang manugang. Pag-uwi niya ay masaya siyang nagpakita sa kanyang ina, ngunit inilabas nito ang kanyang napakababang report card. Sa ganitong record, paano magiging panatag ang loob ng ina na ipakasal si Jung-suk sa ganoong kagalang-galang na pamilya. Samantalang siya ay masayang-masaya pa rin at ipinagmamalaki ito sa kanyang mga kaibigan. Nang araw na iyon, may isang matchmaker na naghanap kay Hyuk-joon na may layuning ipares siya sa isang babaeng bagong dating mula sa ibang bansa, ngunit agad siyang pinalabas. Nagkataon na nabanggit niya ang pangalan ni Hyuk-joon sa telepono sa harap ni Jung-suk, kaya agad siyang lumapit upang bigyan ng babala na huwag nang mag-ayos ng mga date para sa isang taong may asawa na. Sa oras na ito, si Hyuk-joon ay may isang mahalagang pagpupulong kasama ang kanyang mga nakakataas. Nang biglang sumugod si Jung-suk na nagtanong sa lahat kung sino siya. Agad na nagpakilala si Jung-suk bilang fiancé ni Hyuk-joon, na muntik nang magpabuga sa ininom ng mga tao. Mabilis na hinila ni Hyuk-joon si Jung-suk palabas, at naghahanda na sana siyang sigawan ito nang bigla siyang hinalikan nito at natigilan siya. Pagkatapos ay pinauwi niya ang maid upang siya mismo ang maglinis ng bahay. Pag-uwi ni Hyuk-joon ay nagulat siya nang makita ito. Kaya dali-dali niyang pinaalis si Jung-suk at kinuha ang susi. Nang hindi niya alam na gumawa ito ng ekstrang susi ng palihim. Kaya kinabukasan ay nagpunta ulit si Jung-suk sa bahay. Gumagawa ng paglilinis at paglalaba tulad ng isang tunay na asawa. Nang bigla siyang nakarinig ng mga yabag kaya mabilis siyang nagtago. Kuryoso siyang sumilip at nakita niyang may naghahalungkat ng mga gamit. Inakala niyang magnanakaw kaya kinuha niya ang walis at pinaghahampas ito. Saka lang niya nalaman na isa pala itong kasamahan na kumukuha ng gamit para kay Hyuk-joon. Nang marinig niyang ipinakilala ni Jung-suk ang sarili bilang asawa ng kanyang kaibigan ay kinutya siya nito. Pagbalik sa opisina, ipinagsabi ng kasamahan na si Jung-suk ay nasa bahay ni Hyuk-joon, na nagpagalit sa kanya at naghanda na siyang hanapin ito nang makasalubong niya si Nam-chul. Gusto niyang makipag-usap bilang dalawang lalaki kay Hyuk-joon. Pinipilit siyang makipaghiwalay kay Jung-suk. Hindi niya magawa iyon kaya agad na pumayag si Hyuk-joon. Aalis na sana siya nang pigilan siya nito.
At nagmakaawa si Namchul kay Hyukjoon na turuan siya kung paano maging isang piskal. Ngunit naisip ni Hyukjoon na mas bagay siyang maging makata dahil sa labis niyang pag-ibig. Inakala naman ni Namchul na totoo iyon, kaya inutusan niya ang kanyang mga kasamahan na dalhin si Jungsuk sa kanya. Handa na sana siyang kumanta ng love song nang inis na umalis si Jungsuk. Mabilis na humabol si Namchul, nagmakaawa at sinabi pa sa kanya na ipinagkatiwala na ni Hyukjoon si Jungsuk sa kanya. Nang marinig niyang gusto niyang kanselahin ang kasunduan sa kasal, lalo siyang nagdesisyon na pakasalan ang lalaking ito. Nang bigla niyang nakita si Hyukjoon na nakikipag-usap sa kanyang ina. Ang dahilan ay dahil patuloy na lumalampas sa limitasyon si Jungsuk, na nagpilit sa kanyang magpaliwanag ng maayos sa tita, na nagdulot din ng kahihiyan sa kanyang ina dahil sa kanyang anak. Nagdesisyon siyang tuturuan niya ito ng leksyon. Agad na pinagalitan si Jungsuk ng kanyang ina at inutusan siyang mag-aral ng mabuti para sa college entrance exam. Hindi na siya dapat mag-isip patungkol sa pag-aasawa. Mula nang tanggihan niya ang kasunduan sa kasal, nalungkot si Jungsuk at nawala ng ganang mag-aral. Kaya pinarusahan siya ng guro na maglinis ng banyo. Nang makita ito ng kanyang matalik na kaibigan ay inudyukan niya si Jungsuk na biglang nagkaroon ng ideya. Agad siyang tumawag sa lolo sa andong habang umiiyak. Sinabing hindi na siya makikita pa mula ngayon, at hiniling na mag-ingat siya sa kanyang kalusugan. Na nag-alala sa lolo at nagtanong kung ano ang nangyari. Agad namang isinumbong ni Jungsuk ang mga pagkakamali ni Hyukjoon. Kaya kailangan niyang tumakbo mula andong patungong Seoul upang humingi ng tawad sa kanyang ina at nangako siyang ipagpapatuloy ang kasunduan sa kasal. Binulong pa ni Jungsuk sa lolo ang isang plano kung paano harapin si Hyukjoon. Kaya pumunta ang lolo upang makipagkita sa kanyang apo. Pinayagan niya itong kanselahin ang kasunduan sa kasal kay Jungsuk, ngunit pinilit siyang magpakasal sa taong ito upang magkaroon ng tagapagmana. Pagkatapos ay pinilit si Hyukjoon na makipagkita sa mga inayos na blind date. Tulad na napag-usapan, lahat sila ay nagpanggap lang na kaibigan ni Jungsuk. Kaya wala ni isa man sa kanila ang matino. Pagod na pagod si Hyukjoon. Samantalang si Jungsuk at ang lolo ay labis na natutuwa. Ang susunod na hakbang ay ang pagdating naman niya. Sa oras na ito, narinig na ni Jungsuk ang voice message ng tiyahing matchmaker, kaya hindi niya hahayaang magtagumpay ito. Nagpunta si Jungsuk sa meeting place at binuhusan ng kape ang babae. Pagkatapos ay binalaan ang tiyahin na huwag nang mag-ayos ng date para kay Hyukjoon. Ngunit pinapunta siya ng tiyahin para hilahin. Kaya tinawag ni Jungsuk ang kanyang mga kaibigan para gumanti. Ang resulta ay nagulo ang buhok ng tiyahin at galit na galit siyang nagsumbong kay Hyukjoon. Ang grupo naman ay natatakot na baka makulong sila sa Juvenile Detention Center dahil sa pananakit. Nang dumating si Hyukjoon at inutusan si Jungsuk na sumama sa kanya sa isang lugar. Sa kotse, nag-aalala siyang nagtanong kung gaano karaming taon siya makukulong. Nang malaman ni Hyukjoon na nagkamali ng pagkakaintindi si Jungsuk, ay sinabi niyang 3 taon. Kung gayon 5 tao ay 15 taon, ako na ang sasalo ng parusa para sa inyong lahat. Pakikiusap, alagaan ninyo ang aking ina. Hindi na nakayanan ni Hyukjoon kaya pinahinto niya ang kotse. Sinabing biro lang ang sinabi niya kanina at ngayon ay kailangan nilang maging seryoso. Gusto lang ipaalam ni Hyukjoon kay Jungsuk na mali ang ginawa niya. At dapat na silang tumigil dito. Pinayuhan niya itong mag-aral ng mabuti at huwag nang mag-isip patungkol sa pag-aasawa. Malungkot na umuwi si Jungsuk at muling pinagalitan ng kanyang ina. Samantala, formal na kinansela ni Hyukjoon ang kasunduan sa kasal sa harap ng lolo. Ngunit hindi niya inaasahan na nagalit ito at bigla na lang nawala ng malay. Kinailangan siyang dalhin agad sa emergency room. Labis na nadismaya ang tiyo kay Hyukjoon sa oras na ito. Dahil matanda na ang lolo at gusto lang niyang makita ang kanyang apo na ikasal. Labis itong ikinalungkot ni Hyukjoon. Pagdating ng araw ng college entrance exam, nagbigay si Jungsuk ng anting-anting para swerte at hiniling na maganda ang maging resulta ng pagsusulit. Ngunit hindi siya sumali sa mahalagang pagsusulit na ito. Na nagpilit sa kanyang magpaliwanag ng maayos sa tita, na nagdulot din ng kahihiyan sa kanyang ina dahil sa kanyang anak. Nagdesisyon siyang tuturuan niya ito ng leksyon. Agad na pinagalitan si Jungsuk ng kanyang ina at inutusan siyang mag-aral ng mabuti para sa college entrance exam. Hindi na siya dapat mag-isip patungkol sa pag-aasawa. Mula nang tanggihan niya ang kasunduan sa kasal, nalungkot si Jungsuk at nawala ng ganang mag-aral. Kaya pinarusahan siya ng guro na maglinis ng banyo. Nang makita ito ng kanyang matalik na kaibigan ay inudyukan niya si Jungsuk na biglang nagkaroon ng ideya. Agad siyang tumawag sa lolo sa andong habang umiiyak. Sinasabing hindi na siya makikita pa mula ngayon. At hiniling na mag-ingat siya sa kanyang kalusugan. Na nag-alala sa lolo at nagtanong kung ano ang nangyari. Agad namang isinumbong ni Jungsuk ang mga pagkakamali ni Hyukjoon. Kaya kailangan niyang tumakbo mula andong patungong Seoul upang humingi ng tawad sa kanyang ina. Binulong pa ni Jungsuk sa lolo ang isang plano kung paano harapin si Hyukjoon. Kaya pumunta ang lolo upang makipagkita sa kanyang apo. Pinayagan niya itong kanselahin ang kasunduan sa kasal kay Jungsuk, ngunit pinilit siyang magpakasal sa taong ito upang magkaroon ng tagapagmana. Pagkatapos ay pinilit si Hyukjoon na makipagkita sa mga inayos na blind date. Tulad na napag-usapan, lahat sila ay nagpanggap lang na kaibigan ni Jungsuk. Kaya wala ni isa man sa kanila ang matino. Pagod na pagod si Hyukjoon. Samantalang si Jungsuk at ang lolo ay labis na natutuwa. Ang susunod na hakbang ay ang pagdating naman niya. Sa oras na ito, narinig na ni Jungsuk ang voice message ng tiyahing matchmaker, kaya hindi niya hahayaang magtagumpay ito.
Nagpunta si Jung-suk sa meeting place at binuhusan ng kape ang babae. Pagkatapos ay binalaan ang tiyahin na huwag nang mag-ayos ng date para kay Hyuk-joon. Ngunit pinapunta siya ng tiyahin para hilahin. Kaya tinawag ni Jung-suk ang kanyang mga kaibigan para gumanti. Ang resulta ay nagulo ang buhok ng tiyahin at galit na galit siyang nagsumbong kay Hyuk-joon. Ang grupo naman ay natatakot na baka makulong sila sa Juvenile Detention Center dahil sa pananakit. Nang dumating si Hyuk-joon at inutusan si Jung-suk na sumama sa kanya sa isang lugar. Sa kotse, nag-aalala siyang nagtanong kung gaano karaming taon siya makukulong. Nang malaman ni Hyuk-joon na nagkamali ng pagkakaintindi si Jung-suk, ay sinabi niyang 3 taon. Kung gayon 5 tao ay 15 taon, ako na ang sasalo ng parusa para sa inyong lahat. Pakikiusap, alagaan ninyo ang aking ina. Hindi na nakayanan ni Hyuk-joon kaya pinahinto niya ang kotse. Sinabing biro lang ang sinabi niya kanina at ngayon ay kailangan nilang maging seryoso. Gusto lang ipaalam ni Hyuk-joon kay Jung-suk na mali ang ginawa niya at dapat na silang tumigil dito. Pinayuhan niya itong mag-aral ng mabuti at huwag nang mag-isip pa tungkol sa pag-aasawa. Malungkot na umuwi si Jung-suk at muling pinagalitan ng kanyang ina. Sa harap ng lolo, formal na kinansela ni Hyuk-joon ang kasunduan sa kasal. Ngunit hindi niya inaasahan na nagalit ito at bigla na lang nawala ng malay. Kinailangan siyang dalhin agad sa emergency room. Labis na nadismaya ang tiyo kay Hyuk-joon sa oras na ito. Dahil matanda na ang lolo at gusto lang niyang makita ang kanyang apo na ikasal. Labis itong ikinalungkot ni Hyuk-joon. Pagdating ng araw ng college entrance exam, nagbigay si Jung-suk ng anting-anting para swerte at hiniling na maganda ang maging resulta ng pagsusulit ng kanyang mga kaibigan. Ngunit hindi siya sumali sa mahalagang pagsusulit na ito. Ang kanyang mga kaibigan ay nagtataka tungkol sa misteryosong fiance. Nang makita nilang kumakain si Jung-suk ng walang preno at mukhang walang ayos, medyo nadismaya sila. Sa pagtitipon, puro dayuhan ang kausap niya at dahil wala siyang naiintindihan, lumipat siya sa ibang upuan. At lumapit sa kanya ang mga junior ni Hyuk-joon para bumati at kinutya siya ng mga masasamang babae dahil sa suot niyang murang damit. Ngunit inosenteng sinabi niya sa kanila na kinuha niya ito sa laundry shop ng kanyang ina at nagtanong pa sila tungkol sa kursong pinag-aaralan ni Jung-suk. Natakot siyang mapahiya si Hyuk-joon kaya nagpanggap siyang nag-aral ng chamber music at bagong dating lang mula sa Italy. Kaya tinawag nila ang isang lalaking nag-aral sa parehong paaralan at tinanong kung magkakilala sila. Natakot siyang mabuking, nagdahilan siyang aalis na at minadali si Hyuk-joon na ihatid na siya pauwi. Ngunit bago pa sila makaalis ay may naghanap sa kanya. Hinila si Jung-suk sa stage at pinilit na kumanta ng Italian song upang mapahiya siya at nakita ito ni Hyuk-joon sa ibaba. Kaya nang malapit na siyang mabuking, lumitaw siya at sinabi sa lahat na pagod pa siya sa mahabang biyahe, kaya siya na ang kakanta para kay Jung-suk. At nailigtas niya siya ng ligtas sa pagkakataong ito. Sa pag-alis nila, sinabihan siya ni Hyuk-joon na huwag nang magsinungaling sa hinaharap dahil ayaw niya iyon na inakala ni Jung-suk na minamaliit siya nito. Isang lalaking may mataas na pinag-aralan at mayaman at siya naman ay walang pinag-aralan at mahirap, nasaktan si Jung-suk at nagmamadaling sumakay ng taksi at umalis. Ngunit kinabukasan, nagsisi siya at nagpunta sa opisina ni Hyuk-joon para humingi ng tawad. Habang naghihintay, hindi sinasadya niyang narinig ang pag-uusap ng mga kasamahan na binabatikos ang pinagmulan ni Jung-suk na hindi raw karapat-dapat para kay Hyuk-joon. Sinasabing wala siyang mata sa pagpili ng tao at nang marinig niyang iniinsulto si Hyuk-joon, ipinagtanggol niya ito sa harap nila. Kahit pa kailangan niyang aminin na nagsinungaling siya sa party, nang bumalik si Hyuk-joon sa opisina ay hindi na niya ito nakita at naunawaan niya ito nang marinig niya ang kwento. Napagtanto rin ni Hyuk-joon na masyado siyang naging harsh sa kanya, ngunit isang araw bago ang kasal ay biglang nawala si Jung-suk at nag-iwan lang ng sulat. Naramdaman ng kanyang ina na sapat na iyon at gusto na niyang kanselahin ang kasal. Ngunit nangako si Hyuk-joon na ibabalik niya si Jung-suk at magpapakasal sila. Bago iyon, nakipagkita si Sun-a kay Jung-suk at sinabihan siya ng mga masasakit na salita tungkol sa kanyang pinagmulan at sa pamilya Jun. At hiniling na kanselahin ang kasal na nagpilit kay Jung-suk na umalis sa bahay. Sa oras na iyon, humingi ng tulong si Hyuk-joon sa kanyang mga kasamahan upang hanapin siya nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ate. Masaya niyang ikinuwento ang tagumpay niyang maalis ang nakakainis na babaeng iyon. Saka lang niya napagtanto na si Sun-a ang gumawa niyon, kaya sinabi niya sa ate niya na magpapakasal pa rin siya kay Jung-suk. Sa oras na ito, galit na naghanap si Nam-chul sa kanya para maglabas ng galit para sa kanya. Bukod sa puntod ng kanyang yumaong lolo at ama, wala nang ibang mapupuntahan si Jung-suk kundi sa lugar na ito. Umiiyak siya at ikinuwento ang sakit na hindi niya mapakasalan ang lalaking mahal niya. Nang lumapit ang dalawang lalaki at nagtanong kung ano ang ginagawa niya roon, nang tiningnan niya ng mabuti, napagtanto niyang nagkamali siya ng puntod. Kaya nagmadali siyang umalis upang hanapin ang puntod ng lolo niya nang bigla niyang nakita si Hyuk-joon na dumating upang sunduin siya. Agad niyang ipinaalam sa kanyang ina na nakita na niya si Jung-suk at nag-ayos na sila ng pagkikita sa andong. Habang naghahanda silang umalis, gusto pa rin kanselahin ni Jung-suk ang kasal. At hindi na siya pinilit pa ni Hyuk-joon at pumayag na siya at nabalot ng kalungkutan ang kanilang biyahe pauwi. Hanggang sa nagkaroon ng snowstorm na nagpahirap sa trapiko at napilitan silang manatili sa lugar na iyon. Naghanap sila ng silid na matutuluyan, ngunit isa na lang ang natira dahil maraming taong umuupa para umiwas sa bagyo.
Kaya kailangan nilang magkasama at hatiin ang tulugan, ang isa sa kama at ang isa naman ay sa sahig. Nagsimulang magtanong si Jungsuk kung bakit gusto niyang pakasalan siya. Hindi naman masama ang niluto mong soybean paste stew, kaya naisip kong hindi masamang ideya ang pagpapakasal sa iyo. Dahil sa sagot na iyon, nagbago ang isip ni Jungsuk at gusto na niyang magpakasal sa lalaking ito. Natuwa si Hyukjoon nang marinig niya iyon at naghahanda na sana siyang dalhin siya sa andong nang maubusan sila ng gasolina. Galit ang lolo dahil gabi na ngunit wala pa rin ang nobya at nobyo. Si Sun A naman ay mayabang na nagpahayag na kinansela ang kasal dahil tumakas ang nobya. Na ikinagulat ng lahat ngunit sinabi pa rin ng lolo na maghintay pa sila ng kaunti dahil malaki ang tiwala niya sa kanyang manugang. Sa kabilang banda, sinubukan nilang sumakay ngunit walang gustong huminto. At si Lolo ay balisang naghihintay. Ang kanilang mga kaibigan ay labis ding nag-aalala at ang dalawa ay nawawala ng pag-asa dahil walang gustong tumulong sa kanila. Sa oras na ito, tumama na ang 12:00 ng tanghali. Nang ipahayag na kakanselahin na ang kasal, may sumigaw na nakabalik na sila. Nagmamadaling lumabas ang lahat upang tingnan at nakita nilang sila ay sinakay ng isang mabait na babae. Tuwang-tuwa ang lahat nang makarating sila sa oras. Nagmadali silang tumakbo papunta sa lolo, ngunit nadapa na nagpatawa kahit sa tensyonadong lolo. Pagkatapos noon, mabilis na isinagawa ang isang opisyal na tradisyonal na kasal. At nakatanggap sina Gietlan at Titi Dens ng magagandang pagbati mula sa lahat. At ang seremonya ay naging maayos at masagana, ngunit si Jungsuk ay labis na napagod sa paggawa ng seremonya. Nang masaya nang kumakain ang mga bisita, nakapasok na siya sa silid upang magpahinga. Ngayon na nakasal na ang kanyang anak na babae, nag-aalala rin ang ina kung magagawa ba ng maayos ni Jungsuk ang kanyang tungkulin. Maraming payo ang ibinigay ni Lin sa kanya at naiyak sa sobrang emosyon. Nagyakapan ang mag-ina para magbigay aliw at nangako si Jungsuk na mamumuhay siya ng maligaya upang gumaan ang loob ng kanyang ina. Dumating din ang mga kaibigan ni Jungsuk upang batiin siya at bago sila umalis, ipinapaalala pa ni Hanju sa kanya na ang gabing iyon ang mahalagang gabi ng kasal at doon lang naalala ni Jungsuk. Si Hyukjo naman ay abala pa rin sa pag-inom ng alak bilang pagdiriwang kasama ang kanyang mga kaibigan. Parehong-pareho ang paksang binabanggit nila at nagbibiro na ang gabing ito ay magiging hindi malilimutan. Si Jungsuk ay labis na kinakabahan sa loob ng silid nang dumating si Hyukjoon. Sinimulan niyang hubarin ang kanyang panlabas na damit at lumapit. Nahihiyang ipinikit niya ang kanyang mga mata at doon niya lang nalaman na pumunta lang pala ito para kunin ang kurbata na nasasandalan ni Jungsuk. At walang mangyayari dahil kailangan ni Hyukjoon na pumunta sa Seoul dahil sa isang misyon. Ang tanging nagawa niya ay payuhan siyang manatili doon at hintayin siyang sunduin. Dahil wala na si Hyukjoon doon, naghahanda na ang hipag na kumilos laban kay Jungsuk. Maaga pa lang ay ginising na siya. Sinamahan siyang magbigay galang, sinabi pa ng lolo na ang pamilya ni Jungsuk ay sikat sa pagiging mahusay magluto. Kaya inutusan niya siyang magluto ng almusal para sa buong pamilya upang malaman ni Jungsuk kung ano ang pakiramdam ng pagiging manugang. Sa oras na ito, siya ay nahihirapan kaya nagsimula siyang magreklamo. Ang kaaway sa ibang lugar ay hindi kasing sama ng hipag. Nagtaka rin siya kung bakit hindi pa siya tinatawagan ni Hyukjoon. Sa oras na ito, abala siya sa pagtatanong sa mga kriminal kaya hindi pa siya makakabalik. Nagdasal lang siya na sana ay walang kapahamakan ang idulot ni Jungsuk sa bahay. Ngunit nasunog na niya ang buong palayok ng kanin. Habang naguguluhan siya at hindi alam ang gagawin, dumating ang hipag upang suriin. Naamoy ang sunog at nakita ang kilos ni Jungsuk na may itinatago. Naunawaan na ni Sun A kahit hindi nagtanong kaya sinabihan niya itong ihanda na ang pagkain para sa mga matatanda. Walang nagawa si Jungsuk kundi ihain ang isang plato ng sunog na kanin na ikinagulat ng lahat. Pinagalitan siya ng matatanda kung bakit siya napakapangit magluto at si Jungsuk ay nakaisip ng ibang taktika. Sinabi niya na noong nabubuhay pa ang kanyang lolo, madalas siyang kumain ng pagkain ito upang ibahagi sa mga taong mahihirap. Kaya ginawa niya ito ngayon bilang pag-alala sa kanyang lolo. Nang marinig ito, nakita ng lolo at ng mga matatanda na makatwiran ito, kaya masaya silang kumain ng sunog na kanin. Bagamat pinalad si Jungsuk na makalagpas sa pagsubok na ito, hindi pa rin siya pinatawad ni Sun A. Ipinagpatuloy ang pagbibigay ng responsibilidad kay Jungsuk na magluto para sa mga matatanda. At inutusan siyang hugasan ang mga natitirang plato at kagamitan mula kahapon. Hindi na nakayanan ni Jungsuk kaya umalis siya patungong Seoul upang hanapin ang kanyang asawa. Pagkatapos ay pumunta sa isang restoran at kumain, at doon lang nabalisa si Hyukjoon nang malaman niyang umalis si Jungsuk nang walang pasabi. Sa sandaling iyon, tumawag ang lolo kay Hyukjoon. Agad niyang kinuha ang telepono at sinabi sa lolo na pumunta siya sa Seoul dahil labis siyang nag-alala para sa kanyang asawa. Dahil dito, hindi pinagalitan ng lolo si Jungsuk na ikinainis ni Sun A. Sa sandaling iyon, masaya siyang naghahanda na sumakay ng bus pa uwi sa kanyang ina nang bigla siyang hinatak ni Hyukjoon. Naalala niya na kasal na pala siya, kaya kailangan niyang sumama sa asawa niya pa uwi sa kanilang bagong bahay. Pagka-uwi pa lang nila, tinanong agad ni Hyukjoon si Jungsuk kung gusto niyang maligo muna. Inakala niyang gusto na nitong sumiping kaya kinabahan siyang pumasok muna sa banyo. Nang lumabas siya, nakita niyang tulog na si Hyukjoon. Lumapit siya upang tulungan itong tanggalin ang kurbata at hinalikan sa pisngi ang kanyang asawa. Paggising ni Hyukjoon sa umaga, nakita niya si Jungsuk na nakahiga sa sahig. Dahil mahimbing siyang natutulog, kinumutan niya ito. Pagkagising ni Jungsuk, tuwang-tuwa siya nang makita ang almusal na inihanda ng kanyang asawa at hindi na siya tumigil sa paghalik sa lalaki. Sa sandaling ito, kagagaling lang ni Hyukjoon sa trabaho. Lumapit si Jongchan upang magtanong kung nakasiping niya ba si Jungsuk kagabi. Agad na sumigaw si Hyukjoon kung paano niya magagawa iyon.
kaya malinaw na ang resulta ng pustahan. Pumusta si Jongchan na wala siyang ginawa, kaya nanalo siya ng 50,000 won mula sa iba na ikinadismaya ng grupo. Sa kabilang banda, umuwi si Jungsuk upang bisitahin ang kanyang ina at binigyan siya ng maraming pagkain upang uwi. Binanggit pa ng ina ang tungkol sa pagkakaroon ng anak dahil gustong-gusto na ng lolo na magkaroon ng apo. Pag-uwi ni Hyukjoon sa gabi at nakita ang isang masaganang hapagkainan, sabik siyang kumain ng walang tigil. Ngunit nang marinig niyang binabanggit ang tungkol sa pagkakaroon ng anak, agad siyang nasamid. Nang magkasama na ang mag-asawa na nanonood ng balita tungkol sa isang magnanakaw, nagkunwari si Jungsuk na takot at naglambing sa kanyang asawa. Takot ako sa mga magnanakaw, sana mahuli mo silang lahat. Mas takot ako sa iyo kaysa sa mga magnanakaw. Pagkatapos sabihin iyon, lumipat agad siya sa ibang upuan, ngunit patuloy siyang sinundan ni Jungsuk. Hindi na nakayanan ni Hyukjoon ang pangulit. Nagagalit siyang pumasok sa silid-tulugan at sumunod si Jungsuk na may dalang unan. Hindi man lang siya nag-abala na umalis kahit pinalaya siya at humiga lang doon. Sa sandaling iyon, may nag-doorbell. Lihim na natuwa si Hyukjoon dahil naligtas siya, ngunit hindi niya inaasahan na ang mga bisita ay mga kaibigan pala ng kanyang asawa. Bukod pa rito, lasing pa sila dahil kararating lang nila mula sa inuman. Gusto na sanang paalisin ni Jungsuk sila, ngunit humingi sila ng matutuluyan dahil wala na silang pera para sa taxi. Nakita ni Hyukjoon ang pagkakataon kaya ibinigay niya ang silid sa kanila at tumakbo palabas upang matulog. Nagalit si Jungsuk dahil nasira ang gabi niya. Kinaumagahan, pinaalis niya agad ang lahat pauwi. Habang naglilinis ng bahay at nagmumura sa loob-loob niya, nakita niya ang isang kahon ng gamit ng kanyang asawa. Sa loob ay may aklat ng sushi biao at isang maliit na rebulto. Agad itong kinuha ni Jungsuk at inilagay sa kabinet na salamin. Sa sandaling ito, nakatanggap siya ng tawag na hindi raw uwi si Hyukjoon ngayong gabi. Isang gabi, pagkatapos ay 2 gabi, 3 gabi. Malapit nang matapos ang kalendaryo, ngunit hindi pa rin siya umuuwi, kaya labis siyang nagalit. Tinawagan niya ang kanyang asawa at inutusan siyang umuwi, ngunit nagdahilan pa rin ito na abala siya sa trabaho. Kaya nagpa siyang magbihis at lumabas. Nagtipon sila ng kanyang mga kaibigan sa isang cave. Nagsimula silang magtanong ng may pagtataka tungkol sa gabi ng kasal ni Jungsuk. Nag-imbento agad siya ng kwento dahil hindi niya masabi ang totoo sa kanila. Pagkatapos nilang kumain at uminom ng masaya, akmang uwi na si Jungsuk nang hilahin siya ng kanyang mga kaibigan sa isang bar para mag-ehersisyo. Nagkataon namang pumunta rin doon ang kanyang asawa at mga kasamahan. Nag-imbita pa sila ng mga babae para sumama sa kasiyahan. Ang mga babae ay patuloy na dumidikit kay Hyukjoon kaya nagalit siya at tumayo, sinabing may asawa na siya. Pagkatapos ay itinuro niya ang kanyang mga kaibigan at sinabing ganoon din sila, kaya nawala ng gana ang mga babae at umalis. Alam ni Jongchan na iniiwasan ni Hyukjoon ang kanyang asawa kaya ayaw niyang umuwi, kaya pinayuhan niya itong umuwi na ngayon. Sa sandaling iyon, napansin nila ang mga babaeng sumasayaw sa entablado. May isang babae na napakaganda at nakasuot ng medyo hubad na damit. Agad niyang hinila si Jungsuk palabas at pinagalitan ito. Ngunit siya naman ang sinumbatan dahil nagawa niyang magsinungaling na abala siya sa trabaho at iniwan siyang mag-isa sa bahay. Nagpaliwanag agad si Hyukjoon na napilitan lang siyang pumunta doon, ngunit hindi siya naniwala at siya naman ang nagalit sa kanyang asawa. Pagkatapos ay bumalik sila sa mesa at napilitan silang magkatabi. Sa sandaling iyon, nagbago ang musika sa pagsasayaw. Hinikayat sila ng lahat na sumayaw ng magkasama. Sa simula ay medyo nahihiya sila, ngunit dahil sa sayaw na ito, hindi na sila nag-away pa at nagulat sila nang makita nilang wala na ang lahat nang bumalik sila. Sabay silang nakatanggap ng tawag mula sa kanilang mga kaibigan. Sinabi nilang gusto nilang bigyan sila ng pagkakataon para sa kanilang gabi ng kasal. Pag-uwi nila, sila ay nahihiya at balisa. Aksidenteng nabasag ni Jungsuk ang isang baso at nasugatan. Nagmadali si Hyukjoon na tingnan ang sugat nito na nagpalapit sa kanila. Ang kapaligiran ay perpekto para sa isang romantikong halik nang biglang umalinggaw ang tunog ng pag-utot ni Jungsuk. Napatawa si Hyukjoon kaya nahihiyang pumasok siya sa silid. Dahil nabigo sila kagabi, personal na pumunta si Honju sa bahay upang bigyan ng payo si Jungsuk at binigyan siya ng isang napakaseksi na damit. Pagkatapos ay pinayuhan siyang linisin ang bahay at maligo ng maayos upang maging mabango bago makipagkita kay Hyukjoon. Hindi niya sinasadyang nakita ang manika sa kabinet na salamin. Nagtaka si Honju at nagtanong kung ito ay isang pares na manika, ngunit bakit hindi niya nakita ang babaeng manika. Hindi rin alam ni Jungsuk na mayroon pa itong isa pang manika at hawak ito ni Gayaw. Ang dating kasintahan ni Hyukjoon na kararating lang galing sa ibang bansa. Sa sandaling ito, nagkunwari si Jungsuk na nagkasakit at tinawagan ang kanyang asawa na umuwi na. Kaya umalis agad siya sa trabaho at dumaan kay Gayaw. Pumunta si Gayaw sa opisina upang hanapin siya, ngunit narinig niya mula sa mga kasamahan na umalis na ito. Si Jungsuk sa bahay ay labis na umaasa para sa isang romantikong gabi. Ngunit habang papunta, nakatanggap si Hyukjoon ng tawag mula sa isang kasamahan na nagmamadali siyang pumunta dahil sa isang emergency. Nagmadali si Hyukjoon na pumunta doon at nalaman niyang naloko lang pala siya. Kinuha pa nila ang kanyang telepono at hindi pinayagang tumawag sa kanyang asawa. Wala siyang nagawa kundi humiram ng telepono ng waiter.
Tumawag siya para magbigay alam kay Jung-suk, ngunit nagalit ito at hinila ang kawad ng telepono. Sa sandaling ito, biglang dumating ang hipag upang bumisita. Nagulat siya nang makita ang anyo ni Jung-suk at nalaman din niyang uminom siya ng maraming alak. Pumasok si Sun-a sa silid tulugan upang tingnan at nalaman niyang laging hiwalay matulog ang dalawa. At hindi pa nga nila nararanasan ang gabi ng kasal, kaya labis siyang natuwa. Hindi nagtagal ay dumating na rin si Hyuk-joon. Tuwang-tuwang tumakbo si Jung-suk papunta sa kanya, ngunit nadapa. Napilitan si Hyuk-joon na dalhin siya sa silid upang magpahinga. Nang makita ito ni Sun-a, nainis din siya at umalis. Kinaumagahan, agad niyang isinumbong sa lolo na si Jung-suk ay hindi seryoso. At lasing na lasing pa, ngunit pinagtanggol pa rin ng lolo ang kanyang manugang. Hanggang sa narinig niya kay Sun-a na laging hiwalay matulog ang mag-asawa. Samantala, nagpasya si Gayaong na umuwi upang bawiin si Hyuk-joon kahit na naghiwalay na siya sa kanyang kasal. Ngunit pinayuhan niya ang kanyang ina na itago ito at huwag ipaalam sa sinuman. Noong panahong iyon, naghanap si Hyuk-joon ng isang mamahaling restaurant para makabawi kay Jung-suk sa nangyari kagabi. Pagkatapos ay sinabihan niya itong maghintay doon hanggang matapos ang kanyang trabaho at dadalhin niya ito sa restaurant para kumain ng masarap. Sa unang pagkakataon na nakita niyang nagkusa si Hyuk-joon, labis na natuwa si Jung-suk. Ipinagyabang niya agad ito sa kanyang matalik na kaibigan, ngunit sinabi ni Hyuk-joon na kapag ang isang lalaki ay biglang naging mabait, may problema, at tiyak na mayroon itong ibang babae kaya ganoon. Naisip ni Jung-suk na tama ito kaya sinundan niya ang kanyang asawa at nakita niya itong nakikipag-usap sa isang babae. Ang babae ay isang flight attendant na niloko ng kanyang asawa upang magbayad ng utang sa mga gangster, kaya humingi siya ng tulong kay Hyuk-joon. Dahil sa sobrang tuwa, niyakap niya si Hyuk-joon at nakita ito ni Jung-suk. Agad siyang nagsimulang magselos kaya nang dumating sila sa restaurant ay hindi siya makakain at tinanong niya ang kanyang asawa kung sino ang babaeng iyon. Tapat na sinabi ni Hyuk-joon na isa itong bar girl at kaawa-awa. Nang marinig iyon, kinumpirma ni Jung-suk na nagloko ang kanyang asawa. Nagalit siya at umalis kahit pahinabol siya nito at nagpaliwanag. Kinagat niya agad ang braso ni Hyuk-joon at sumakay ng taxi at umalis. Pag-uwi, ikinulong ni Jung-suk ang sarili at hindi pinapasok si Hyuk-joon at nakita ito ng lolo at ni Andong na bagong dating. Agad niyang pinagsabihan ang mag-asawa at pinilit silang magkasundo. Nang oras na ng pagtulog, inutusan sila ng lolo na pumasok sa silid. Nagkunwari silang naglalambingan sa harap ng lolo, ngunit nang magsara ang pinto, naghati na sila ng lugar na tutulugan. Biglang binuksan ng lolo ang pinto upang tingnan, kaya agad silang tumalon sa kama na parang walang nangyari. Nang umalis na ang lolo, naghiwalay na naman sila sa dalawang sulok at nang magising sila sa umaga at nakita nilang magkayakap sila, agad silang naghiwalay. Sabay silang naghatid sa lolo pa uwi sa Andong at nangako silang magkakasundo na at hindi na mag-aaway, ngunit pagpasok pa lang nila sa bahay ay nag-away na naman sila. Ang resulta ay bumalik na naman sila sa kani-kanilang silid. Noong araw na iyon, tinawag ni Gayaong si Jong-chan para magkita dahil kararating lang niya sa bansa at gusto rin niyang alamin ang ilang balita tungkol kay Hyuk-joon. Nagulat siya nang marinig na kasal na ito, samantala, dahil galit si Jung-suk sa kanyang asawa, sumali siya sa isang group date. Nagkunwari pa siyang nangangailangan ng bagong kasintahan, hinila siya ng kanyang matalik na kaibigan palabas para kausapin, at sinabi ni Jung-suk na ginagawa niya iyon para makaganti kay Hyuk-joon. Pagkatapos ay nanood siya ng pelikula, kasama ang isang lalaki. Naghintay siya kung tatawag ang kanyang asawa, ngunit wala man lang, at inakbayan pa siya ng lalaki, kaya nagalit si Jung-suk at tumayo, sumisigaw ng malakas. Paglabas, pinagsabihan pa niya ang lalaki, kaya hindi niya napansin na nahulog na pala ang kanyang telepono. Sakto namang tumawag si Hyuk-joon at nakarinig ng boses ng lalaki, kaya agad siyang nag-alalang nagtanong kung sino iyon. Sa kabilang banda, umuwi si Jung-suk ng galit at nakasalubong niya ang manager ng condominium. Nagreklamo sila na hindi siya maayos maghiwalay ng basura, kaya nagsimulang makipagtalo si Jung-suk at hindi sumunod. Dahil dito, nagalit ang tiyahin at binato siya ng bote sa ulo, kaya nagsimula silang mag-away at naging magulo ang eksena. Sakto namang hinahanap ni Gayaong ang bahay ni Hyuk-joon nang marinig niya na sinabi nilang si Jung-suk ay asawa ng isang prosecutor. Hula niya na ito ang asawa nito, kaya iniligtas niya si Jung-suk. Ginagamit ang kanyang kakayahan bilang isang abogado, nakipagkasundo siya sa lahat, kaya naayos ang lahat. Labis na nagpasalamat si Jung-suk kay Gayaong at inanyayahan siya sa bahay. Ginamit niya ang pagkakataong ito upang alamin ang sitwasyon ng mag-asawa at nalaman niyang madalas silang nag-aaway. Bigla niyang nakita ang manika na hawak pa rin ni Hyuk-joon. Inisip ni Gayaong na may pag-asa pa siya, kaya labis siyang natuwa. Pagkaalis pa lang ng bisita ay dumating na si Hyuk-joon. Nagalit siya at pinagalitan si Jung-suk dahil naglakas loob itong palihim na makipag-date sa likod niya. Kaya ipinaalala niya ang pagpunta nito sa bar at kung nagawa ba niyang gampanan ang kanyang tungkulin bilang asawa mula nang ikasal sila. Ngayon, binuli ako ng ibang tao pero hindi ka man lang nagtanong at wala man lang akong singsing sa kasal. Sinabi ni Jung-suk ang lahat ng kanyang sama ng loob at umuwi sa kanyang ina. Nagmadali si Hyuk-joon na pumunta sa bahay at nakiusap sa kanyang ina na tulungan siya. Pumasok ang ina sa bahay upang kausapin si Jung-suk, ngunit nagulat nang malaman na nakipag-date ito. Agad siyang nagalit at pinagsabihan ang kanyang anak. Si Hyuk-joon naman ay hindi maganda ang pakiramdam kaya pumunta siya sa bar at uminom ng ilang baso at naglabas ng loob tungkol sa kanyang problema sa kasal sa kanyang matalik na kaibigan. Habang pauwi, dumaan siya sa isang tindahan ng alahas at naalala niya ang sinabi ng kanyang asawa na wala pa siyang singsing sa kasal.
Kinaumagahan, pinaalis na si Jung Sook ng kanyang ina at pinabalik na sa bahay ng kanyang manugang. Nagalit si Jung Sook at nagreklamo habang naglalakad nang bigla siyang nakita ni Hyuk Joon at sinabihan siyang sumunod sa kanya. Pumunta sila sa isang lugar na may teleskopyo kung saan makikita ang mga bituin, ang paboritong lugar ni Hyuk Joon. Dito, kinuha niya ang pares ng singsing sa kasal at isinuot sa kamay ni Jung Sook at nangako na gagawin na niya ang kanyang tungkulin bilang isang asawa simula ngayon. Tungkol naman sa gabi ng kasal nila, gusto niyang maghintay hanggang sa mahalin na talaga siya ni Jung Sook nang hindi niya alam na mahal na siya nito sa unang tingin pa lang. Sa kabilang banda, pumunta si Gayaong sa lugar kung saan nagtuturo si Sun A para makipagkita dito. Tuwang-tuwa ang hipag nang makita si Gayaong na bumalik. Lalo siyang nanghinayang na hindi ito bumalik ng mas maaga bago pa ikasal si Hyuk Joon at nang makita niyang sinusuportahan siya ni Sun A, humingi si Gayaong ng pabor. Ngayon, pagbalik niya, nagbukas na siya ng law office. Nagkataon namang dinala ni Nam Chul ang kanyang ama dito para mag-apply para sa trabaho at sinabi ng in-charge na maghintay muna ang mag-ama. Sa loob ng silid, humihingi ng tulong ang lalaki kay Gayaong para mapalaya ang kanilang boss sa kulungan, ngunit ang prosecutor na maihawak ng kaso ay si Hyuk Joon. Pagkatapos ay nagtanong siya kay Nam Chul ng ilang tanong upang suriin ang kanyang kakayahan at siya ay natanggap. Sa sandaling ito, nakikipagkita si Jung Sook sa kanyang mga kaibigan nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang asawa na nag-aanyaya sa kanya na mag-lunch. Inimbitahan pa niya ang lahat ng kanyang kaibigan na sumama, ngunit nang aalis na sana si Hyuk Joon, nakatanggap siya ng balita na pansamantalang pinakawalan ang boss. Agad siyang nagmaneho papunta sa lugar nito. Nagalit siya at gusto niyang malaman kung bakit nangyari iyon nang dumating si Gayaong at nagbigay ng mga dokumento kay Hyuk Joon na ikinagulat niya dahil sa presensya nito roon. Kaya, pumunta si Jung Sook at ang kanyang mga kaibigan sa opisina, ngunit wala na si Hyuk Joon doon. Sinabi na lang niya sa lahat na maghintay sandali dahil tiyak na babalik ito. Samantala si Hyuk Joon ay nagkaproblema nang si Gayaong ang humawak ng kaso. Nagkunwari pa siyang hindi niya alam na ito ang prosecutor na humuli sa boss hanggang sa nagkaharap silang dalawa. Sa kabilang banda, matagal nang naghihintay ang grupo hanggang sa makabalik si Hyuk Joon. Ngunit labis silang nadismaya nang malaman na nakalimutan niya ang kanilang mahalagang pagtitipon. Labis na nagalit si Jung Sook sa sobrang pagkadismaya at umalis. Sa bahagi niya, nahihiya siyang harapin si Gayaong sa korte, kaya humingi siya ng tulong kay Jong Chan na humalili sa kanya para hawakan ang bahaging ito. Bilang kapalit, siya ang mamamahala sa investigasyon, samantala, kumain ang grupo ng tteokbokki para mapawi ang gutom. Sinabi nilang lahat na si Hyuk Joon ay napakasama talaga at hindi pinahahalagahan si Jung Sook. Ngunit pinagtanggol pa rin niya ang kanyang asawa. Iniisip na may sarili itong dahilan, ngunit umuwi siya at naghintay buong hapon, ngunit hindi pa rin umuwi si Hyuk Joon. At nakatanggap siya ng tawag mula sa security guard. Nagmadali siyang tumakbo palabas at nakita niya itong lasing na umaawit at nanggugulo sa iba. Agad na humingi ng tawad si Jung Sook at hinila si Hyuk Joon pauwi. Bigla itong lumuhod dahil napagkamalan siyang lolo at humingi ng tawad ng paulit-ulit at pagkatapos ay nakatulog na. Nang magising si Hyuk Joon kinaumagahan, tinanong ni Jung Sook ang dahilan kung bakit siya nagkaganoon. Ngunit sinigawan lang siya ni Hyuk Joon at umalis para magtrabaho. Sa pagdinig sa korte noong araw na iyon, hindi nakita ni Gayaong si Hyuk Joon na dumalo, kaya labis siyang nadismaya at nagbiro kay Jong Chan. Hindi siya isang duwag na mahilig magtago, ngunit hindi pa rin siya makahikayat kay Hyuk Joon na lumabas. Kaya pumunta siya sa opisina upang makipagkita dito sa anumang paraan. Ngunit sinabi ng empleyado na wala si Hyuk Joon sa opisina tulad ng utos nito. Si Jung Sook sa bahay ay malungkot na naghihintay ng tawad mula kay Hyuk Joon, ngunit wala man lang. Sa sandaling ito, dumating si Gayaong sa kanilang bahay. Nakita niyang umiiyak si Jung Sook at nagkunwari siyang nag-alala. At nalaman niyang lasing na lasing si Hyuk Joon kagabi, ngunit hindi pa rin umuwi. Hula niya na baka siya ang dahilan kaya uminom ito, kaya lihim siyang natuwa. Ngunit sa harap niya ay inaliw pa rin niya si Jung Sook. Bago umalis ay nagbigay pa siya ng 2 tiket para sa dula at ninais na magkaayos agad ang mag-asawa. Tungkol sa pagbabalik ni Gayaong, hindi pa rin naglakas loob si Hyuk Joon na sabihin sa kanyang asawa dahil baka mag-alala si Jung Sook kung malalaman niyang bumalik na ang dating kasintahan. Pinayuhan din siya ng kanyang sarili na mas mabuting huwag na itong sabihin. Pagsapit ng gabi, bumili si Hyuk Joon ng bulaklak bilang sorry gift para sa kanyang asawa, ngunit hindi niya alam kung paano magsimula ng usapan. Samantala, nagpaplano na rin si Jung Sook na iayain itong manood ng dula. Nang magkita sila, nahihiya silang itago ang kanilang mga regalo at nag-away na naman.